Hello mga kaulam, ito na ang ating nilabog na malunggay pero sinamahan ko ng ilang pirasong okra. Ang inilagay ko lang dyan ay bawang ang pampalasa at saka yung piniritong hawot na Diyos ko po Rode. Bago naman naluto yung nagbabag pa kami mag-asawa at talagang nabahuan na naman siya. Sa amin nga pala sa Batangas mga kaulam may usong-uso yung nilabog na malunggay. Kapag sinabing nilabog na malunggay walang halo kundi bawang at asin lamang. Kung makikita ninyo ang sabaw ay kulay berde. Gayan talaga yan dahil berde ang malunggay. Alam nga namang ang sabaw niyan ay pula, charot. O yan ang mga kaulam. Subukan ninyo yan sa hindi pa nakakasubok. Maraming malunggay. Magpakulo lamang kayo ng tubig. Lagyan nyo yung bawang at asin. Nasa sa inyo na ang mga matatanda sa amin ay naglalagay ng betchin para daw masarap. Pero ako mga kaulam, hindi ako naglalagay. Okay na sa akin kahit ano. Tapos, ang pinakamasarap na bahagi na at parte ng pagkain kong iyan ay ang 4 na pirasong piniritong hawat na pinagbabagan pa namin dahil nga sa amoy. Talaga namang sabi ng asawa ko, hindi mo ka talaga kayang iwasang kumain niyan. Sabi ko, kaya kitang iwasan ng 1 linggo, pero ito, hindi ko ito kayang iwasan. Charot. Sabi ko sa asawa ko, hayaan mo na naman ako, dahil ako hindi pa nag-aalmusal, ay alas 7 na ng gabi. Hindi naman sa hindi nag-aalmusal mga kaulam, kumain ako ng 2 Skyflakes kaninang umaga na may isang maliit na tasang karakcha, yung tsaa, yung Indian na tsaa. Tapos, dahil mga kaulam, 7 na lessons ang aking itinuro na dire-diretso na wala akong break time. Kaya yun ang nangyari sa akin. Tapos, nung nagkaroon naman ako ng break time, umorder ako ng shawarma mga kaulam. Ay, sa sobrang tagal naman bago i-deliver, nakabalik na ulit ako sa aking last period. Tapos, nung tumawag ang restaurant na nandun na sila sa gate, nag-i-start na ako ng last period. Ay, di kundi ako tumakbong pababa. Ako'y nagtawag ng kasamahan para magbantay ng mga estudyante. Hindi dahil ako sa ako'y gutom na gutom, kundi dahil magagalit ang restaurant dahil nandun na sila sa gate. Tapos pag hindi ako bumaba, mapapagalitan ako. So tinakbo kong mabilis yung shawarmang iyon. Ang problema, masarap sana ang shawarma mga kaulam dahil may kasamang kaunting french fries. Eh dahil nga inabutan na ng lamig, lumamig na, kumunat na ang french fries dahil kailangan ko pang ibaba ang mga bata dahil nga susunduin ng mga magulang. So pag akit ko ng classroom, hindi na masarap. Pero kailangan ko pa rin kumain kanina ng shawarma. So kumain ako ng 2 putol ng shawarma na maliit. Tapos yan ang kanin na iyan ng alas 7 dahil pagkagaling ko sa school, dumiretso muna ako sa isa kong estudyante sa bahay nila. Tapos sa sobrang awa ng asawa ko mga kaulam, sinundo na niya ako dahil wala akong sasakyan pagkagayon. Magbabas ako, aabutan ako ng siyam-siyam sa daan, alas 8 na ako makakauwi. Alam ng asawa ko pag Wednesday, talagang diretsuhan ang trabaho ko ng walang kainan. So sinundo niya ako ng alas 6 doon sa aking estudyante. Nakarating kami sa bahay sa sobrang traffic. 6:45 na. Pagdating sa bahay, nagluto pa nga ako niyang nilabog na malunggay. Tapos, hindi naman in-expect ng asawa ko na ang lulutuin ko yung tuyo. Dahil nung nasa sasakyan kami, sabi ko magigisa na lamang ako ng itlog. Tapos, lalagyan ko ng kaunting talong. Saan kayo nakakita ng ginisang itlog na may talong? Sa akin lang siguro Pero dahil nagbago nga ang plano, dahil pagbukas ko ng ref, nakita ko yung aking isang plastic na malunggay na malapit ng matuyo at may kaunting okra na malapit na rin matuyo. Aking pinagsaman at nilagyan ko ng bawang at asin. Sabi ko sa inyo mga kaulam, pag ako ang kasama ninyo sa bahay, walang kagutom-gutom. Kung anong meron sa ref, kahit mga matutuyo na yan, magagawan ko talaga yan ng paraan na maging ulam. Talagang iisipan ko talaga yan ng kung anong magandang gawin na po pwedeng isama sa kanin. Tingnan ninyo, nakaubos agad ako ng 1 pinggang kanin. Tapos ilang okra, 6 yata ako, 5. Tapos nakaubos ako ng 3 hawot. Ay di guys, solve ng aking buong maghapon. Masustansya pa. Ay ikaw na ang talaga namang may malunggay lagi sa ref. Yan ang hindi nawawala sa mga kaulam. Ano't ano man ang mangyari, meron akong gugulayin. Kaysa naman lagi tayong pagdating sa bahay, magbubukas ang dilata. O kaya magluluto ng noodles. Hindi maganda yung mga kaulam. Sino may gusto ng 1 tirang hawot, inyo na lang are itatago ko pa hanggang bukas.